Napakaganda ng tanawin sa bahay na to, kaya lang nawawala yung ganda dahil sa problema ng bahay. Lalong-lalo na nga dito sa rooftop. Dito po kasi nagsisimula ang problema dito sa buong bahay nila. Dito po kasi nagsisimula ang tagas ng tubig galing sa ulan. Kung tutuusin, ang ganda nga po ng pagkakaklibe ng rooftop na to pero bakit ganun? Masakit na talaga ang ulo ng may-ari ng bahay na to. At pinawaterproof nga nila ito kamakailan lang at hindi lang namin alam kung talagang may epekto yung ginawa nila. Ang ganda pa naman ng tiles, sayang to pagka binaklas to. At siguradong malaking-malaki na naman ang magagastos nila dito. Halos parang nag-back to zero sila. Lalo rooftop, yung pag-akit pa lang ng mga materialis dito ay nako. Katulad nila ng pinto na to, wala pa halos 2 taon. Ayan, sira-sira na. At isa nga rin po yan sa mga pinapalitan nila dito sa rooftop. Maganda naman yung floor drain dito, andyan sa may ilalim At nagtataka din kami kung bakit mas may tumatagas doon sa may bandang mataas kaysa dyan sa mababa. Wala naman daw tubig na naiipon doon sa may taas. At ang nakakabahala pa dito, pati po yung mga switch ng mga ilaw nila, may tumatagas na tubig kapag umuulan. At makikita nga natin yan dito sa loob ng bahay nila. Alam nyo, maganda yung bahay nila, chillers. Kaya nga lang dahil sa tubig ulan, ayan, tinan nyo pati mga kisame nila, nagkanda lamat-lamat na. Kaya ang tendency, nagmumukhang lumang tingnan yung bahay. Tara, isama ko kayo dito sa baba. Ipapakita ko sa inyo pa yung ibang mga naging problema dito. Katulad na lang ng switch dito sa may hagdanan. Nung nakaraang pumunta ako dito, basang-basa yan, chillers. Kaya hindi ko nga pinindot yan At kung kinakabahan ka na kung ikaw ay magpapasimula magpatayo ng bahay, oo, dapat kabahan ka talaga. Kaya galingan mo talaga ng pagpili ng kung sinong gagawa ng bahay mo. At yung mga supanena sa baba, ayan naman po yung mga namain sa akin na mag-asawa. At yung iba naman po ay pinagawa nila. At pasok nga tayo dito sa master's bedroom na hindi nila natirhan ng maayos dahil nga talagang hanggang sakong yung tubig ulan na pumapasok dito sa kwarto na to. Kaya nga nakatikal yung bed nila dito sa may bintana. Dahil dyan sa may bintana talaga malakas daw tumulo ang tubig ulan. Kaya nga nung nakaraan, nilagyan ni Habi ng sealant yan. Sana nga lang po nakatulong. Tapos ito namang cabinet nila, ayan. Basang-basa rin din daw po yan. Parang may fountain daw dyan sa loob. Kaya tinanggal nila nilang gamit dyan at nilipat sa master's bedroom. At dito raw talaga umaagos yung tubig galing sa labas. Ay, naku, napakasakit talaga sa ulo ng ganito. At itong bathroom nila, naku, ang laki rin ng problema dito. Ang ganda pa naman ng bathroom nila. May bathtub, maayos, ang ganda ng combination. Kaya lang pag nililinis daw dito, naiipon rin yung tubig. Kasi yung floor drain, wala sa gilid. Na dapat nasa gilid po yan. Pati nga po yung shower nila, si Habi na rin po nag-ayos nung pangalawang punta namin dito. Buti na nga lang, chillers, may mga kliyente ako na pumapayag na i-vlog at ipakita yung mga ganitong problema sa mga dream house nila. Malaking tulong po kasi yan sa mga nagpapagawa ng bahay at magpapagawa pa lang. Kaya kami, halos lahat talaga ginagawa namin para kahit papano, maging sa mga furnitures man lang, ay maging satisfied talaga kayo. Dito naman sa baba, may mga pailan-ilan na natutuklap na yung pintura sa mga pader. At isa nga rin po ako sa mga nakaka-experience niyan. At take note, may sahara po yung sinemento yung pader namin, maging po sa rooftop. Pero nagkakaroon pa rin po talaga ng mga ganyang problema. Yung natutuklap yung pintura, buti na nga at napakaganda ng lamesa nila, ayan at sobrang nai-inlove talaga ako sa ganda ng lamesa na to. Lagoon table set. At kung mapapansin nyo po ay iba't iba ang kulay ng mga gamit nila. Yun po kasi ang gusto ng may-ari. Masayahin po kasi yan si ate. Napakarami ko na pong vlog dito. Ang dami na po namin dineliver dito. At kung nakita nyo nga yung mga sofa nila sa taas, isang sofa lang pero halos ando na lahat ng kulay. Malalaman mo rin talaga ang karakter ng isang tao sa pamamagitan ng kulay. Karamihan pag matitingkad ang mga gusto, masayahin po yan. Kaya nga naman yung mga true pillows nila, sinadya ko talagang ganyan ang maging kulay. Dito naman sa kitchen, yung mga problema dito, ayan yung ilaw, inalis na lang namin yan dyan dahil naipon po ng tubig. At itong countertop nila, ayan, mabilis daw nabakbak ng mga gilid-gilid. At ang isa pa sa mga kinakatakot namin, yung safety box po nila ay nababasa din ng tubig ulan galing po sa kisame. At yung mga cabinet, ordinary lang yung mga ginamit na materyales. At isang beses pa nga lang halos natitirahan ay may mga tikal-tikal na, nag-aangatan na. Parang may naririnig pa ako na nagkakaroon na doon ng parang mga anay-anay, hindi lang po ako sure. At nang dahil dyan ay sigurado ipapaayos talaga agad na mag-asawa yan. Sa bahay, napaka-importante po talaga ng linya ng kuryente. Pumapangalawa lang yung tubig. Sa mga susunod pa pong vlog, mayroon pa po ako sa inyo mga i-share na mas malala pa po dito. At punta naman tayo dito ngayon sa dirty kitchen nila. Nagtataka rin kami dahil yung switch ng ilaw ng bathroom ay nasa labas. Di ba dapat nasa loob yan? Pagpasok mo dito, kompleto nga. Kaya lang, sobrang liit. Hindi ka na rin pwedeng maligo dito dahil kapag naligo ka, mababasa lahat.
yung tissue, yung basurahan. At napansin nga din niya ni Ate Raquel. Nga yung una nag-share sa amin yan. Buti na nga lang kahit ganito may mga problema yung bahay ay may inaalagaan ni Ate Raquel. Salamat sa iyo ate dahil kita ko naman kung gaano mo inaalagaan yung bahay. At kailangan nga talaga i-retouch tong buong bahay sa labas at sa loob. Yung pintura kasi kayang-kaya naman yan eh. Pero yung mga ibang problema talaga masakit sa ulo, no? At dito naman sa garahe nila, ayan yung kisame. Bakat na bakat din yung tubig ulan. Dahil nandito na rin lang kami, ayan, sinabi rin sa amin ni Ate Raquel na sira na rin daw yung gate, kaya ayan, pina-welding na rin namin. At wala yan, napakaliit na bagay niyan. Pati nga yung mga sampayan ni ate doon sa taas, sa rooftop, inayos na rin namin. Sana nga lang magawang pa ng paraan yung problema ng bahay at ang importante ay ma-retouch. Nakakabawas din kasi ng sama ng loob yung kapag na-retouch ang bahay. Yung mawawala yung mga ganyan, no? Bawi na nga lang tayo sa lamesa, flex. Yan, so yung chillers, andito na kami ngayon sa bahay. Ginabi na rin kami ng uwi dahil may dinaanan pa kami isang client kanina. Old client ko po siya. Shoutout po kay Tita Deli. Kung ako nga po, sumasama ang loob ko sa nakikita kong sitwasyon doon sa bahay nila, ate, ano pa kaya sila? Ako po ulit-ulit na ako chiller sa mga vlog ko na lagi ko sinasabi sa mga nagpapagawa po ng bahay. Marami na po ako naka-encounter na mga nagpapagawa ng bahay. Yung iba nasa ibang bansa, yung iba naman dito sa Pilipinas. May mga pagkakataon pa na alam mo yung maangas sila. Hindi, iba yung architect ko, iba yung engineer ko, magaling to, ganyan. Tsaka galing to sa agency, bla 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 bla. Pero bandang huli, ayan na, nagsisipag-iyakan na, nagagalit na. Yung iba, nagpalit ng foreman, yung iba naka-anim, yung iba naman naka-5. Grabe po talaga. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, kung magpapatayo po kayo ng bahay, kabahan na kayo. Dahil wala naman po ako may advice sa inyo na, ay, huwag kang kabahan kasi naman mayroon naman ako nakilala na na magaling naman talaga yung pagkakagawa. Wala po eh. So, ano gagawin ko? Yun talaga i-share ko sa inyo kasi based on my experience kasi at saka doon sa experience ng mga nakakausap ko at mga kliyente ko. Sa tagal ko na rin po na nag-vlog about sa mga bahay or dito na rin mismo sa business ko na lahat po talaga. Bantayan mo sa hindi may problema at may problema po. Ako hanggang na lang talaga ako, hanggang vlog na lang ako, hanggang advice na lang ako. Wala naman ako may recommend sa inyo na magaling na architect, na magaling na engineer. Kung ano yung nakikita ko sa vlog, pwede kong ipakita sa inyo or i-mention sa inyo kung sino yung gumawa ng bahay. Pero hindi ko sinasabi na, oy, dito kayo magpagawa, ganyan. Eto po yung gumawa ng bahay na to, baka gusto niyo silang makausap. Yun na lang yung may share ko po sa inyo. Na yun, hindi lang naman kila ate marami mga kliyente ko na halos pakainin ka nila galing sa palad nila. Tapos ganyan ang mangyayari. Ayusin. Baka kahit pa sabihin na i-turn over na yung bahay, sana ayusin pa rin or magawan pa rin ang paraan nagawa ng bahay. Sabihin na natin na natirhan nyo na dapat nung una pa lang or bago nyo tinirhan, dapat inalam nyo muna kung may problema. Ako na nga po nagsasabi sa inyo, malalaman nyo talaga yung problema sa bahay kapag natirhan nyo na yun na matagal, at least 1 month. Wala lang po ako masyadong idea kung pwede bang i-full paid kapag natirhan mo na siya ng mga 2 to 3 months. Kasi doon naman talaga malalaman Example na lang po, yung floor drain. Isa yun sa nagiging problema, floor drain. Yung mga bowl, mga switch ng ilaw, mga linya ng tubig, kuryente, yung laki nung CR nyo, yung kwarto nyo, parang habang tumatagal, ganito pala, dapat mas malaki yung CR sa kwarto, mga ganun-ganun. Or, masyado na palaki yung CR doon sa kwarto, kaya lumiit yung kwarto, mga ganun po. Ate and Kuya Rolly, tatagan nyo lang. Alam nyo, chillas, may sakit pa nga yung mag-asawa na yan Tapos ganyan pa yung nangyari sa pagbabakasyon nila, malapit na silang umuwi. Pero sabi ko na lang sa kanila, tatagan nyo. Huwag masyado magpa-epekto dun sa nangyayari dun sa bahay kasi baka mas lumalala yung sakit nila. Laban lang, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo. And thank you so much po. May nagbigay pa nga sila ng tip na halos umabot ng 10,000. Kasi binigyan niya po ako ng 1,000 kay Itay, 1,000 kay Ashlit, 1,000 kay Happy. And yung pong 6,000 ay para sa mga workers. Hindi ako nagkakamali, tama ba?
yun. 10,000 pesos. Maagang pamasko yung binigay nila ate. At marami na po sa akin yung binigay sa ate, mga t-shirt, pabango. Hindi lang kita dito kasi naka-cinematic ako. Yung bag na yun, no, na leopard, ayan, binigay niya sa akin. So, sana naman wag naman natin samantalahin. Boss, kung nanonood ka, baka naman. Silipin mo naman yung bahay kasi hindi po normal yung problema ng bahay eh. Okay lang sana kung mga minor lang eh. Hindi eh. Malala eh. At tapos may narinig pa ako mga sumbong sa amin ni Ate Raquel na natatawa na lang kami kasi yung sagot nyo, hindi ka panipaniwala. Alam niyo yun na yung lusot ng tubig, kesyo daw ganito, ganyan. Anyway, ayoko na masyado manghimasok. Basta yun, mag-ingat na lang po kayo sa mga nagpapagawa po ng bahay. Galingan nyo maghanap na gumagawa ng bahay. Ang hindi rin kayo maiyak. Maraming bahay na ang gandang tingnan pero walang quality or walang tibay. Ingat po. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Peer!